Nagluto ako ng favorite kong igado. Share ko din sa inyo kung paano ko to niluto. At ginupitan ko nga pala si Kenshin dahil mahaba na naman yung buhok niya. Hi, hello, minasan konnichiwa. Tara, samahan nyo kami today's mini vlog. Ito nga po pala yung ganap namin ng isang araw. Luluto po ako ng hapunan naming igado. Meron ako ditong karne. Hahatiin ko lang po ng pahaba. Pagkatapos ko tong hati-hatiin, ay maghahati naman tayo dito ng atay. Ang plastic nga pala ng atay itong binili ko. Bali, dito po sa Japan, meron po silang binibentang atay sa supermarket. Ay, pahaba din po yung hati ko dito. Same lang dun sa karne na hinati ko kanina. Nagasan ko nga rin pala tong atay. Bali, imamarinate ko tong karne. Kaya ako dito ng paminta, toyo. Ako hinalo-halo. Tapos maglalagay nga rin po pala ako dito ng lemon. Bali, optional lang po tong mga anti. Din kalamansi o kaya naman suka yung ilagay nyo. Depende lang po sa inyo kung maglalagay po kayo ng pampaasim. Dito naman sa atay ay same lang po yung gagawin natin. Kaya ako ng pinong-pinong paminta at saka ng toyo. Tapos maglalagay din tayo dito ng suka. Bali, pinaghiwalay ko nga po pala ng lagayan yung karne at saka yung atay. Ito na po lahat yung mga ingredients natin. Hati-hati na din ako dito ng gulay, ng carrots, bell pepper, at bawang sibuyas. Dito sa mainit na kawali, lagay ko na tong carrots dahil ito yung una kong lulutuin. Saglit ko lang lulutuin tong carrots. Tapos sunod naman ay itong atay. Pagkatapos kong lutuin tong atay, ay tatanggalin ko ulit dito sa kawali. Para sa akin, parang mas okay kapag niluto muna natin tong atay, saka natin ilalagay mamaya. Dito ulit sa kawali, ay magigisa ako ng bawang at sibuyas. Same pan lang po itong mga anti at hindi ko na rin tinanggal yung mantika. Tapos ng ilang minuto, ako naman ilalagay itong minarinate kong karne kanina. Tuin lang natin ng konti. Tapos ilalagay na din natin tong atay. Kung makikita nyo po mga auntie, may pagka-red-red pa yung atay natin. Okay lang po yan kasi maluluto din naman yan mamaya. Kanina naglagay ako ng tubig at dahon ng laurel. Lagay din ako ng toyo, oyster sauce, at syempre hindi mawawala tong ating suka. Lagay ulit ako ng paminta at saka ng magic sarap. Bali kayo na pong bahalang mga anting tumansya dun sa lasa. Kung nakulangan kayo sa lasa, kayo na pong bahalang magtimpla. Pero ako, okay na po ako dun sa mga nilagay ko mga auntie. Habang kumukulo at pagkatapos kong lagyan ng mga pampalasa, ko namang nilagay ay itong mga gulay. Syempre, hindi ito matatawag na igado kapag walang green peas. Hayaan ko lang po ito sa medium heat tapos tatakpan. Habang hinihintay ko pong maluto yung niluluto kong igado, ito naman sa sala, igugupitan ko po ng buhok si Kenshin. Mahaba na naman po kasi yung buhok ng anak ko. Kaya heto, naisipan ko pong gupitan. Buti na lang, medyo sinipag po ngayon si auntie nyo. Simula noon hanggang ngayon ay ako na po talaga yung nagugupit sa kanya. Buti na lang kahit pa paano po mga auntie, marunong po ng konti tong si auntie nyo. Kesa magpagupit sa salon, ako na lang po yung gumawa. Ang ginugupitan ko nga siya mga auntie, busy si Kenshin na manood ng TV. Pero kapag naboring siya, baka mamaya lang iiyak na yan. Sobrang ganda nga pala nitong nabili ko. Itong nakalagay sa leeg ni Kenshin na plastic. Sinasalo niya kasi yung mga buhok na ginugupit ko. Bale, napakamura lang po nang bili ko to sa Shein mga auntie. Dati plastic yung ginagamit ko. Kaso nga lang nahuhulog yung mga buhok sa sahig. Buti na lang bumili ako ng ganito, may nahuhulog man sa sahig pero konti lang. Iyak na nga po si Kenshin mga auntie kasi nangangati na daw siya. Lagyan ko ng pulbos yung leeg niya, na rin po yung buong katawan niya. Hindi ko na po siya pinaliguan mga auntie kasi may sinat siya. Pero kahit na may sinat, tignan nyo naman po, napakagengke at napakasigla pa rin. So, ito na nga po yung bagong new look ni Kenshin. Kahit papano para sa akin, medyo okay naman yung gupit ko. So ito na nga, tapos ko na rin pong lutuin tong ating igado. Sandok na ako ng konti dahil papakainin ko na yung anak ko. Ito nga palang version ko po ng igado. Hindi na ako naglagay dito ng liver spread. Sa aming mga Ilocano, sa lugar po namin, ay ganito po yung version kung paano kami magluto ng igado. Bawat lugar ay may kanya-kanya pong version kung paano magluto. Pero isa lang po ang tawag natin dyan mga auntie. Yan, kakain na tayo mga auntie. Ito yung ulam natin, igado. Hindi na ako makapaghintay dahil gusto ko na pong matikman tong niluto ko. Syempre dahil ako po yung nagluto, syempre masarap yan mga auntie. Minasang, itadakimasu. Alam niyo po dati sa lugar namin kapag merong kasal o kaya naman piyesta, saka lang po kami nakakatikim ng ganito. Yoga! Mina Jane! Bye-bye! Katapos kong kumain, ay papainumin ko naman po si Kenshin ng gamot. Meron siyang sinat at saka ubo. Kenshin po mga auntie, napakahirap po niyang painumin ng gamot. Lalong-lalo na kapag zero. Bago niya maubos, inaabot po yan ng siyam-siyam. Tapos mamaya't maya lang, iiyak na yan mga auntie. Si Kenshin po mga auntie, hindi po talaga siya sanay sa gamot. Kapag sobrang taas ng lagnat niya, ay pinapadaan namin sa puwet. Ikay ite. Ikay. Moto. So, very good. Yata, very good. Kenshin good.
Daju! Sobrang tagal bago niya nainom yung gamot. Very good si Kenshin. Kahit ayaw niya, ay pinilit pa rin niyang inubos. Dumating na nga rin po pala kanina si uncle yung hapon. Tapos niyang maligo, ay kumain na siya ng hapunan. Sa mga oras naman na to, ay tulog na po si Kenshin. Nigyan din natin syempre si uncle yung hapon ng igado. Ulam din siya ng nato, tapos meron din ditong gulay. Silang po maraming salamat sa panonood. Thank you for watching. Sayonara and... Bye bye. I love you. Dadamdang tabi po.